Ang gabi na tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak sa sarili kong bahay, sa harap ng kanilang mga mayayamang kamag-anak, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko. Ang pambababago na iyon parang tinik sa lalamunan. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagpatakbo ng budget, nag-ayos ng tahanan, nagbayad para sa kanilang oo, pati sa kasal nila. Pero para sa kanila, isa lang akong anino. Isang tao na pwedeng baliwalain hanggang sa araw na naramdaman nilang wala na akong silbi. Umalis ako, dala lang ang aking bag. Hindi nila alam ang yumaong asawa ko ay nag-iwan sa akin ng lihim na yaman. Isang malaking mana, protektado ng isang testamento na hindi nila nakita. Ang matandang lola na pinatalsik nila siya ngayon ang mga ngaso. Gusto nila akong paalisin, patahimikin? Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng leksyon na matatandaan nila sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananahimik. Kung naramdaman mo na dati na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Ibahagi natin ang ating mga kwento. Pagpasok ko pa lang sa courtroom, nakita ko na sila. Sina mama at papa nakaupo na, parang mga hari at reyna. Yung mga ngiti nila malamig parang yelo. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Kapag ganyan silang ngumiti, natatakot na ako agad. Parang sigurado na sila sa panalo kahit hindi pa nagsisimula ang lahat. Bakit naman hindi, 'di ba, para sa mundo? Sila yung mga sikat na personalidad sa TV. Minamahal, hinahangaan, parang hindi sila nagkakamali. Samantalang ako lang naman yung anak na tinapon nila 20 taon na ang nakalipas. Yung parang kasambahay na lang. Pero iba na ngayon, iba na ang laro. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko, ang lakas-lakas. Parang gusto kong sabihin, sa buong korte, naririnig niyo ba yon? Ang lakas, nag-angat ng tingin ng hukom. Pinagmasdan niya ako matagal. May bahid ng pagkilala sa mata niya. Tapos, sa boses na may panginginig na nagulat. Teka, ikaw ba? Sinatahimik ang lahat. Yung kumpiyansa nila mama at papa biglang nagkabitak. Yung katotohanang pilit nilang tinatago nagsisimula ng lumabas. Naalala ko nung 5 taong gulang pa lang ako. Yung araw na bigla na lang silang nawala. Ang init ng araw noon sa amin, nakakapasok sa balat. Pero kahit ganun kainit, malamig pa rin sa loob ko. Nakaupo si mama sa harap ko noon, nakasuot ng puting damit. May amoy lilak pa siya, parang kasinungalingan. Maging mabuti ka sa lolo mo, ha, sabi niya. Yung pilit niyang ngiti, nangangatog sa dulo. Ang lipstick niya, masyadong matingkad. Yung mata niya tuyo. Si papa naman, nakasandal sa kotse, nakikinig lang. Vic, bilisan mo. Mahuhuli na tayo sa flight. Flight, tanong ko, hawak ang laylayan ng damit niya. Saan kayo pupunta? Pwede ba akong sumama? Saglit siyang natigilan. Maig silang na biyahe, anak. Babalik kami agad, pero kahit bata pa ako, narinig ko na yung pumipiyok niyang boses. Hindi niya ako niyakap niya lang ako sa hangin, yung tipong mararamdaman mo yung hikaw niya sa pisngi ko. Tapos, ang yabag niya, parang orasan na pababa nagbibilang. Sasakyan nila, nag-ingay sa sapa, at ang silver convertible nila naglaho. Hinabol ko sila hanggang sa hindi na ako makahinga. Hanggang sa bumigay ang mga paa ko. Amoy, alikabok at gasolina bumabalot sa akin. Sumigaw ako, pero hangin lang at mga ibon sa malayo ang sumagot. Tapos may naramdamang kamay sa balikat ko. Mahigpit, mabait, pamilyar. Si Lolo Henry. Nakaluhod siya sa tabi ko. Tahimik siya, pero ramdam mo yung lakas niya. Matapos ang lahat, ang lamig ng bintana ng kotse, ang amoy ng gasolina, dumating ang araw na tumigil ang lahat. Si Lolo Henry, nawala na rin siya. Ang taong umalalay sa akin, ang taong nagbigay ng pagmamahal na hindi ko nakuha sa iba. Sa isang iglap, parang nagbago ang mundo ko. Mula sa pagiging anak na inalagaan, bigla akong napunta sa mundo ng malalaking tao. Sabi ng abogado ni Lolo, si Attorney Briggs, ang lahat daw ng ari-arian ni Lolo, ang malaking kumpanya, ang mga bahay, pati yung pera, lahat daw mapupunta sa akin. Sa akin lang. Narinig ko yan, pero parang hindi ko maintindihan. Pambihira. Ang laki-laki pala talaga ng naiwan ni Lolo. Pero hindi pa ako nakakabangon sa pagdadalamhati, alam nyo na biglang sumulpot sila. Mama at Papa. Akala mo naman, hindi sila nawala. Akala mo naman sila yung pinaka nagmamalasakit.
Lumapit sila, ngumiti parang wala silang ginawa. Pero ramdam ko Ramdam ko yung pagbabago. Yung tingin nila, hindi na sila yung dating nagmamalasakit lang, parang may iba na. Parang may gusto na silang kunin. Yung mga mata nila, parang may apoy na tumatakbo. Yung bawat salita nila, parang may tinatagong ibang kahulugan. Sabi nila, miss na nila ako. Gusto daw nila akong makasama ulit. Pero yung puso ko alam niya. Alam niya na hindi lang yan ang habol nila. May narinig akong bulungan tungkol sa mana. Tungkol sa pera. Yung pamilya na minsan akong tinakbuhan ngayon, parang sila na ang gustong sumunod sa akin. Gusto nilang kunin yung pinaghirapan ni Lolo. At ang alam ko, kailangan kong maging handa. Kailangan kong ipaglaban ang sa akin. Ang karapatan ko. Hindi man gaanong karangyaan ang buhay namin noon, pero puno naman ng pagmamahal. Iba talaga si Lolo Henry, hindi siya yung tipong ama o lolo na puro utos. Mas gusto niya yung kwentuhan. Yung makita kang nakaupo sa kusina, naglalaro habang siya, tahimik na gumagawa ng kape. Naalala ko yung mga gabi minsan, kami lang dalawa, siya yung nagluluto. Yung simpleng lugaw, o kaya naman, yung paborito kong sopas. Tapos, uupo kami, kakain, at magkukwento. Hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa mga negosyo, tungkol sa kung paano mamuhay. Emma, sabi niya isang gabi, habang pinapakain ako ng kalesa. Tandaan mo ito, ang tunay na yaman, hindi yan yung nasa bangko, yung nasa puso mo, yung katotohanan na dala mo. Minsan naman, pagkatapos niyang ipabasa sa akin yung balita, tinatanong niya, ano sa tingin mo ang hindi nila sinasabi, hinahamon niya akong mag-isip. Hindi basta-basta maniniwala. Kailangan daw, laging maghanap ng mas malalim na ibig sabihin. Ang pera, sabi niya rin, parang tubig dagat. Mas marami kang iinumin, mas lalo kang mauuhaw. Kaya piliin mo yung tama, piliin mo yung mahalaga. Ang pinaka-importante daw sa kanya, yung dangal, yung pagiging tapat, yung pagtulong sa iba. Kahit yung pagpunta niya sa community center araw-araw, hindi para magpa-picture, kundi para talagang turuan yung mga bata, yung mga teens. Sabi niya, ang kapangyarihan wala yan kung ginagamit mo lang para umapak sa iba. Parang ganun siya. Kahit sobrang yaman niya, parang ordinaryong tao lang siya kung makitungo. Pero yung respeto sa kanya ng lahat ibang klase. Yung pagiging tapat niya parang pader. Hindi matitinag, lalo na nung nagpunta ako sa opisina niya. Ang taas ng building. Ang ganda. Pero sabi niya, dito, ang pinakamahalaga ay hindi yung bakal at salamin, kundi yung pagiging tapat sa bawat desisyon. Parang binibigyan niya ako ng sandata. Hindi lang pera, kundi yung pagtingin sa tama. Yung pagkilala sa totoo. Kahit pa mukhang malakas yung kasinungalingan, nandoon ang mga pinakamayayaman, ang mga makapangyarihan sa lipunan. Lahat para daw bigyan ng respeto si Lolo Henry. Yung bang parang naguunahan sa pagpapakita ng lungkot. Siyempre, kasama ang mga magulang ko. Si Mama, halatang nagpapanggap lang. Punasan dito, punasan doon. Yung hikbi niya parang pinag-aralan. Si Papa naman, nakatayo lang. Walang emosyon. Parang naiinip pa nga. Iniisip na siguro kung kailan matatapos para makaalis na. Para makapunta na sa iba nilang lakad. Hindi sila para kay Lolo. Para lang sa sarili nila. At sa tingin nila, sa pera ni Lolo. Nang matapos ang lahat, tinipon kami. Sa opisina ni Lolo. Si Attorney Briggs may hawak na makapal na dokumento. Ito na siguro yon. Yung huling habilin, yung testamento. Tahimik ang lahat. Pati ako, nakikinig lang. Nanginginig ang mga kamay ko. Binasa na niya. Ang bawat salita parang tumatama sa dibdib ko. Yung diin sa pangalan ko, Emma Reyes. Yung pag-asa ni Lolo para sa akin nandito lahat. Nasa papel. Ang buong Whitmore Industries ang mga bahay ang lahat. Sa akin. Tapos narinig ko si Mama. Huminga siya ng malalim. Tapos huminga ulit. Hindi pwede yan, sabi niya. Yung boses niya nanginginig na. Halata na yung pagka-disappoint. Si Papa naman mas lalong tumigas ang muka. Pero hindi sumuko si Attorney Briggs. May binasa pa siyang iba. Isang sulat. Para daw sa anak at manugang niya. Kay Mama at Papa. Ang mga nagtapon ng katotohanan para sa pansariling ginhawa, sabi ni Lolo sa sulat niya,
ay nauna nang isuko ang kanilang mana. Napatingin ako kay Mama. Nanginginig na yung labi niya, yung dating kumpiyansa parang bula na naputok. Si Attorney Briggs tumingin sa kanila diretso sa mata. Binigyan na kayo ng Diyos ng lahat ng mahalaga, sabi niya, ng pagkakataon para maging mabuti. Pinili ninyong sayangin. Nakita ko sila noon, yung totoong sila, yung walang halong arte, yung kasakiman na kalabas na, yung buong pagkatao nila parang nabasag. Nang magsialisan na ang mga tao, lumapit si Mama. Yung tingin niya iba na. Hindi na yung nagpapanggap. Mababa ang boses niya, parang may lason. Magugustuhan mo to, Emma. Magugustuhan mo talaga. Ngunit sa mga mata ko, kitang-kita niya ang tapang. Hindi rin kayo, sabi ko. Hindi rin kayo karapat-dapat. Sa labas, sumasayaw ang hangin. Para bang naghahanda para sa isang bagyo. Naalala ko yung sinabi ni Lolo. Ang katotohanan lagi yan nandyan. Hintayin lang natin. Parang kailan lang ang lamig ng dibdib ko. Malamig din ang simoy ng hangin pagkatapos ng lamay ni Lolo. Pero hindi pa man ganap na lumilipas ang isang linggo dumating ang isang sobre. Puti. Makapal. Nakasulat ang pangalan ko, Emma Reyes. Yung sulat kamay pamilyar. Parang galing sa isa sa kanila. Pagbuklat ko, hindi pala ito card ng pakikiramay. Ito pala ay Notice of Civil Action. May abogado. May kaso. Ako laban kina Charles at Victoria Reyes. Ang akusasyon na minanipula ko daw si Lolo Henry. Na pinilit ko siyang ibigay sa akin lahat ng pinaghirapan niya. Ang taong pinakanagmahal sa akin. Ang taong nag-iisa kong sandalan. Parang nanigas ako. Hindi makakilos. Yung mga kamay ko nanginginig. Yung mga papel na hulog sa sahig. Pangarap ko parang biglang naging bangungot. Mga magulang ko sila ang nagdemanda sa akin. Sa loob lang ng ilang oras kumalat na. Sa social media, sa TV, sa mga dyaryo. Lahat, pare-pareho ang headline. Chismis ng bilyonaryo. Apong si Emma, dinemanda ng mga magulang dahil sa mana. Yung mga paparazzi nagsisiksikan sa labas ng gate ng mansion. Yung mga flash ng kamera parang mga kidlat sa dilim, ang gulo. Kinabukasan tinawagan ako ni Attorney Robert Santos. Yung abogado ko, ang boses niya kalmado. Alam mo yung boses na sanay na sa gulo ganon. Emma, sabi niya, mabilis sila. May mga kaibigan pa rin kasi ang tatay mo sa Los Angeles County. Oo naman, sabi ko. Parang hindi na rin ako nagugulat. May kapangyarihan siya dati pa. Kahit yung kapangyarihang hindi naman talaga mahalaga. Kinagabihan noon nagkita kami. Sa opisina niya, ang daming papel. Binasa niya ang mga alegasyon nila. Pinuputol mo daw ang komunikasyon ng lolo mo sa iba. Na-interfere ka daw sa medical care niya. Na-pressure mo daw siyang baguhin ang will. Napatawa ako. Mahina lang. Hindi ko mapigilan. Protection? Sabi ko. Hindi pressure. Pinoprotektahan siya ni Lolo mula sa kanila. Mahirap to, Emma, sabi ni Attorney Robert, huminga ng malalim. Pero hindi ko pa nakita na ang sariling magulang ang nagsasakalo sa sarili nilang anak. Hindi sila pamilya ko, sabi ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Mga estranghero lang sila na may kaparehong dugo. Pero ang isip ko, bumalik sa mga huling araw ni Lolo. Yung mga hapunan namin, yung pagod ng ngiti niya, yung nanginginig niyang kamay. Naisip ko alam niya kaya ito mangyayari. Siguro kaya niya iniwan yung journal. Para handa ako. Nakaupo kami sa opisina ni Attorney Santos. Ang daming papel sa mesa. Parang mga libro. Emma, sabi niya, ang boses niya, seryoso talaga. Sabi nila, pinutol mo daw ang komunikasyon ng lolo mo sa mundo. Na hindi mo siya pinayagang makipagkita sa iba. Na parang kulungan daw yung mansion. Napangiti ako, mapait. Attorney, sabi ko, kilala niyo naman si Lolo. Hindi siya yung tipo na basta-basta papayag na may manggulo sa buhay niya. Lalo na kung galing sa kanila. Ang totoo po, patuloy ko, si Lolo siya po yung nagbabawal sa kanila na lumapit. Hindi niya gusto yung ganong klaseng presensya. Yung bawat bisita nila, parang may dala na namang problema. Yung pagpunta sa doktor, mas lalo siyang nahihirapan kapag nandyan sila. Ayaw ni Lolo na maabala siya. Ayaw niya na ma-stress. Parang bigla kong naalala. Yung mga sinabi ni Lolo sa akin noon nung tinanggap ko yung maliit na journal. Yung kulay brown na leather.
Para sa katotohanan mo, Emma, sabi niya. Isulat mo dito ang lahat. Ito ang magiging kalasag mo. Dati akala ko, para lang yan sa pag-alala, sa mga alaala lang niya, sa mga turo niya. Pero ngayon, habang naririnig ko yung mga kaso nila, bigla kong naisip. Yung journal na, yon hindi lang pala alaala yon. Hindi lang pala para sa akin yon. Siguro alam na ni Lolo noon pa. Alam niya na darating ang araw na ganito, na kailangan kong ipaglaban ang pangalan niya. Ang ipaglaban ang mga turo niya, yung pinaniwalaan niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naisip ko yung mga sinulat ni Lolo doon, yung mga salita niya, yung mga dahilan niya. Baka yun na nga yung kailangan ko, yung mismong patunay, yung pinaka-ebidensya. Yung journal na binigay niya sa akin hindi lang pala alaala. Ito na pala yung trumpo card ko, yung sandata ko. Attorney, sabi ko, mas malakas na ngayon ang boses ko. Meron po akong ebidensya, yung journal ni Lolo, yung talaarawan niya. Yun ang magliligtas sa akin. Yun ang magpapakita ng katotohanan. Dumating na ang araw ng pagdinig. Ang pinakahihintay o marahil, ang pinakakinatatakutan. Sa labas ng korte, ang daming reporter, ang daming kamera. Para bang isang malaking palabas. Pagpasok ko sa loob, dun sila. Mama at papa, nakasuot ng mamahaling damit. Mukha silang perpekto. Mukha silang mga biktima. Para silang mga artista sa isang teleserye. Ang galing nila magpanggap. Pero alam ko yung nasa likod ng mga ngiti nila. Yung kasakiman, yung galit. Sa kabilang side, nandoon si Attorney Robert. Kalmado siya. Nakatingin lang sa akin parang sinasabing, laban lang. Tapos pumasok ang hukom, si Judge Marcos Santos. Siya yung dating katrabaho ni Lolo noon. Nang magtama ang mga mata namin, may nakita ako. Hindi lang pagkilala. Parang pag-unawa may bahid ng pag-aalala o baka naman pagtitiwala. Nang umupo siya sa kanyang pwesto, ramdam mo yung bigat ng presensya niya. Siya yung tipo ng tao na hindi mo pwedeng lokohin. Yung mga mata niya parang nababasa lahat. Nag-umpisa na ang pagdinig. Ang abogado nila mama at papa, si Attorney Cruz ang galing niyang magsalita. Magaling siya magburaot ng kwento. Gumagamit siya ng mga salita na parang lumilin lang. Sabi niya, ako daw ang nagkulong kay Lolo. Na ako daw ang humahad lang sa pamilya. Na ako daw ang masama. Bawat salita niya parang kutsilyo. Gusto niyang maniwala ang lahat na ako ang kontrabida. Na ako yung mali. Pero naalala ko si Lolo. Naalala ko yung mga sinabi niya. Huwag kang maniniwala agad sa naririnig mo, Emma. Tumingin ka sa ilalim. Hanapin mo ang tunay na kulay. Kaya kahit naririnig ko yung mga kasinungalingan nila, kahit nakikita ko yung pagpapanggap nila, nanatili akong matatag. Huminga ako ng malalim. Hindi ako magpapatalo sa mga peking salita. Ang hawak ko ay ang katotohanan, ang pinaglaban ni Lolo. Tumingin ako kay Judge Santos. Alam kong may pag-asa. Kailangan lang hayaan nating ang katotohanan ang magsalita. Dumating na ang pinakainaabangan. Ang pagharap sa totoong salamin. Si Mama siya na ang humarap. Nasa tapat siya ng hukom. Nakatingin sa lahat. Nagsisimula siyang magsalita. Mahal naming hukom, sabi niya. Ang boses niya nanginginig. Pero hindi sa takot, kundi sa pagpapanggap. Bawat salita niya, puno ng luha. Nagsasalita tungkol sa kung paano daw ako humiwalay sa kanila. Kung paano daw ako nagkulong sa sarili ko. Kung paano daw pinuputol ko yung koneksyon sa pamilya. Kung paano daw ako naging mailap. Narinig ko yung mga sinasabi niya. Ang sakit. Nakita ko yung mga tao sa palig, parang naaawa na sa kanya. Parang naiiyak na rin sila. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na hindi totoo yan. Pero naalala ko yung sinabi ni Lolo. Huwag mong sagutin ang kasinungalingan ng galit. Sagutin mo ng katotohanan. Kaya nanahimik lang ako. Naghintay. Tapos si Attorney Robert. Lumapit siya. May dala siyang mga papel. Mga sulat daw mula kay Lolo. Para daw sa akin. Binasa niya yung isa. Isang liham na nagpapatunay kung gaano siya kasaya sa akin. Kung gaano niya ako pinagkatiwalaan. Kung gaano niya ako minahal. Bawat salita doon tapat. Malinis. Pero alam kong hindi pa yun sapat. Kailangan ko ng mas matibay pa. Kaya naman lumapit ako sa lamesa.
Kinuha ko yung journal, yung kulay brown na leather, yung tinago ko mula pa noon, yung pinakapasalubong ni Lolo. This is my grandfather's personal diary. Sabi ko, ang boses ko medyo nanginginig pa rin, pero ngayon may lakas na. Dahan-dahan kong binuksan. Nakita ng lahat yung huling entry. Nakasulat doon gamit ang hindi na masyadong matingkad na tinta pero malinaw pa rin. Malinaw na malinaw. Ang anak at manugang ko ay nabubuhay para sa panlabas lang. Ang aking apo nabubuhay para sa katotohanan. Ang mana ay dapat mapunta sa kanya. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang proteksyon. Siya ang magdadala ng aking konsensya kung saan hindi ko na magagawa. Ang katahimikan sa korte, sobrang bigat. Parang hindi humihinga ang lahat. Nakita ko si Mama yung palamuti niya, unti-unting nag-crack. Si Papa nakayuko. Siya ay may sakit. Sigaw ni Mama, tumayo. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Siya ang nagmanipula. Mrs. Reyes, maupo kayo, sabi ni Judge Santos. Mahinahon. Pero may awtoridad. Tumingin ako kay Mama. Yung babaeng nagbigay ng buhay sa akin pero hindi ng pagmamahal. Hindi siya minanipula, Mama, sabi ko. Nakita ka na niya. Nakita ka na niya kung sino ka talaga. Sa sandaling iyon parang may tumayo sa loob ko. Isang armor. Hindi na ako yung Emma na takot. Ako na si Henry Whitmore's apo. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng boses ni Judge Santos parang dumadagundong sa buong katawan ko. Nakatingin siya sa amin sa lahat. Tinitimbang niya ang lahat ng narinig niya. Ang lahat ng nakita niya. Nang magsimula siyang magsalita, nanahimik ang buong korte. Kahit yung mga reporter sa labas, parang natigilan. Batay sa lahat ng ebidensya, sabi niya, ang boses niya mahinahon pero may bigat. Sa mga sulat sa tala-arawan ng yumaong si Judge Henry Whitmore at sa mga testimonya na narinig natin, tumigil siya sandali. Tumingin siya sa amin. Tumingin siya kina Mama at Papa. Nakita ko yung pagbabago sa mukha niya. Parang alam na niya kung ano ang tama. Ang korte ay nagpapasya, sabi niya, malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang mga kaso ng mga nagrereklamo ay ibinabasura, lubusan, para akong nakahinga ng malalim. Yung bigat na nararamdaman ko parang nawala. Yung takot naglaho. Ang diwa ng huling habilin ni Judge Whitmore, patuloy niya ay malinaw. Malinaw na ipinahayag ang kanyang desisyon na ipamana ang kanyang kabuhayan kay Miss Emma Reyes. Hindi dahil sa impluensya, kundi dahil sa kanyang malalim na pagmamahal at pagtitiwala. Nakita ko si Mama. Nanginginig ang buong katawan niya. Si Papa parang nawala ng lakas. Yung mukha nila parang nabura lahat ng kulay. Yung pagpapanggap tuluyang naglaho. Ang hustisya, sabi ni Judge Santos, tumingin siya diretso kina Mama at Papa, ay hindi nakabatay sa dugo. Ito ay nakabatay sa katotohanan. Yumukod si Papa. Parang gumuho yung buong mundo niya. Si Mama naman nakatingin lang sa kawalan. Walang imik. Para bang wala na siyang maintindihan. Yumakap sa akin si Attorney Robert. Tapos na, Emma, sabi niya. Nanalo tayo, natawa ako. Pero hindi ko alam kung masaya ba yon. Ang pakiramdam ko parang may nanalo, pero may nawala rin. Ang tantan, oo, pero may lungkot pa rin. Parang ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Sa wakas tapos na. Ang laban. Ang hirap, ang sakit, ang kaso, tapos na. Yung ingay ng media, humupa na. Pero yung katahimikan pagkatapos, mas malakas pa kaysa sa sigawan sa korte. Yung mansion akin na. Yung mga kumpanya akin na. Yung pera sa akin na. Pero parang walang laman. Parang monumento lang. Hindi tahanan. Paggabi, naglalakad ako sa mga hallway. Naririnig ko yung yabag ko sa sahig. Parang may boses ni Lolo na bumubulong. Ang kapangyarihan, wala yan kung hindi mo kaya pangatawanan ng konsensya mo. Sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi na ako takot, pero may lungkot pa rin, dahil wala na siya. Isang gabi habang lumulubog ang araw sa dagat, nagpinta ng pula sa langit, tumunog ang telepono ko. Hindi ko kilala yung numero. Nag-alinlangan ako. Pero sinagot ko. Hello May, sandaling katahimikan. Tapos isang boses, mahina, nanginginig. Emma, ako to, Papa mo. Napasapo ako sa dibdib ko.
Hindi ako makahinga. Yung lalaking sumigaw sa korte, yung lalaking nagdemanda sa akin ngayon, halos pabulong na lang. Binasa ko yung journal, sabi niya. Nanginginig pa rin ang boses, yung mga isinulat ni Lolo. Ayaw kong maniwala pero hindi ko mapigilan basahin. Humarang ang hininga niya. Sabi niya, nawala daw ako. Na hindi na daw ako yung anak niya matagal na bago pa man yung testamento. Napapikit ako. Sabi rin niya, sabi ko, mahinahon, na hindi pa daw huli ang lahat para gawin ang tama. Isang mahabang paghinga. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa tawad, Emma? Pero gusto kong malaman mo, patawad, sa lahat sa pag-alis ko, sa paninisi ko, sa pagiging yung klaseng tatay na pinagbabawalan ni Lolo. Ang mga salita niya parang bula na lumulutang. Huwag kaming nagsalita ng ilang sandali. Nakatingin ako sa labas, sa garden. Yung tinanim ni Lolo para kay Lola noon. Yung hangin humahampas sa mga rosas. At sa unang pagkakataon, yung katahimikan, parang payapa na. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Papa, sabi ko. Mahina. Pero alam kong gusto ni Lolo na susubukan ko. Sige na yon, sabi niya, nanginginig pa rin. Mas higit pa yun sa inaasahan ko. Bago niya ibaba ang telepono, mahina niyang sabi, naalala mo si Lolo dahil hindi ka sumusuko. Katulad niya. Pagkatapos ng tawag, naiwan akong nakatingin sa langit. Ang mundo tahimik na ulit. Pero hindi na dahil sa lungkot. Dahil sa kapayapaan, sa paghilom, lumabas ako, nakayapak. Ramdam ko yung damo sa paa ko. Ang araw, lumubog na sa dagat. Binibigyan ng gintong liwanag ang buong estate. Sa kamay ko yung journal ni Lolo. Binuksan ko sa huling pahina. Yung mga salita na mas tumagal pa sa kanya. Ang tunay na hustisya, hindi ito matatagpuan sa korte. Nasa puso ito ng mga patuloy na naniniwala dito. Sa wakas, umiyak na rin ako. Mahinahon. Hindi pilit. Naniniwala ako, Lolo, sabi ko. Palagi. At sa simoy ng hangin parang naririnig ko yung sagot niya. Mahina, malambing, mapayapa. Kaya pwede na akong magpahinga. Apo ko. Habang humahampas ang hangin sa mga rosas, naisip ko, ang hustisya, siguro nakuha ko na. Pero yung pagpapatawad, yun pala talaga yung tunay na mana. Yung pinakamahalaga. Ang hustisya ay narito na, pero hindi ito ang tunay na nagpabago sa lahat. Ang pagpapatawad, yun pala talaga ang tunay na pamana ni Lolo. Nakatayo ako sa hardin, hawak ang kanyang journal. Ramdam ko ang damo sa aking mga paa. Payapa na ang simoy ng hangin. Matapos ang lahat ng away, ng lahat ng sakit, nahanap ko rin ang kapayapaan. Hindi sa pera, hindi sa titulo, kundi sa puso. Naniniwala na ako, sa katotohanan, sa pag-asa. Naniniwala na ako na kahit pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, darating ang liwanag. Salamat, Lolo. Salamat sa lahat. Ito na ang simula ng bagong buhay.